Hindi inipid ni Duterte ang boto ng OVP. Pero ngayon, ay laban ng sambayanang Pilipino. handa na siyang ibigay ang zero budget kay Inday Sara. Papayag ba tayo nun? Papayag ba tayo mga batang maisog? Hindi. Dahil nagtatrabaho lang naman ang OVP. Bakit po ba kayong kating-kate natanggalan ng pondo si Inday Sara at ang OVP? Ang OVP po ay isa sa pangalawang pinakamataas na ahensya ng ating pamahalaan. Dapat po dyan may courtesy. Dapat po dyan, kapag tinadala po sa Kongreso, sa Senado, ang pondo ng OVP, mabilis po nila yung ipinapasa. Kasi may courtesy pong tinatawag. Noon pa po yan, simula po na nakuha natin ang kalayaan ng 1986. Sinasabi ng mga pinkihan, ng mga dilawan, si Lenny, ang bilis na nakuha ang kanyang pondo. Kaya nga po, may courtesy. Kahit araw-araw binabatikos ni Lenny si Rodrigo Roa Duterte, hindi inipid ni Duterte ang pondo ng OVP. Pero ngayon, kay Marcos, lahat ng pagpapahirap pamamahiya. Kaya ako po'y nalulungkot at gusto ko pong humingi ng tawad sa sambayan ng Pilipino. Tayo po ang nagluklok kay Inday Sara Duterte. Yung mga kasamahan kong nag-ran-sara-ran, yung mga kasamahan ko na talagang naglilikuhod kay ma'am na tumakbong presidente, ay pinakinggan niya tayo maging vice-presidente ni Marcos. Tinulungan natin si Marcos, pero ano yung sinukli niya kay Sara Duterte? Budol! Binudol ang bayan natin. Kaya yung pagkakawatak-watak po natin, isang tabi po natin. Hindi lang po ito usapang KOJC. Nakikiramay po kami sa mga namatayan po doon po sa ating mga kapatid sa KOJC. Katulad po ng pahayag po ni VP Sara nung anniversary niyo po, happy anniversary pa rin po, na humihingi po siya ng kapatawaran. Ako rin po ay humihingi sa inyo ng kapatawaran kasi isa rin po ako sa sumigaw ng unity team ng BBM Sara dahil akala ko ibabangon ni Bongbong Marcos ang Pilipinas. Yung pala, wawasakin niya ang bayang Pilipinas. Sa mga malihig na Pilipino, huwag natin sayangin ang pagkakataong ito na huwag tayong husgahan ng ating mga apo na kapag tayo'y patay na, sasabihin nila, yung lolo ko, walang ginawa yan. Yung lola ko, walang ginawa yan. Hinayaan niyang magnakaw ang mga Marcos. Kaya ngayon, hirap na hirap pa rin kami sa buhay. Yung mga narito, ito ang tunay na bayani. Bayani para sa bayan. At sana, tumayo tayo para sa bayan. Dahil mahalin natin ang Pilipinas. Hindi po ito usapin ang buhay nyo lamang. Buhay po ng susunod na henerasyon. Pag natakot na tayong magsalita, diyan nagsisimula ang diktadurya. Dahil sa huling hiling ako, Bongbong Marcos at buong pamilya mo, sisigaw ako kahit mag-isa at sasabihin ko lahat ang kamalian na bakit ka namin nailagay sa Malacanang. Wala nang BBM, wala nang Marcos ang makakabalik sa palasyo ng Malacanang. Protektahan natin ang mga kapatid natin sa KOJC. Mahalin natin sila, ipagdasal natin si Pastor Tibuloy, ipagdasal natin si Inday Sara Duterte, ipagdasal natin si Rodrigo Roa Duterte, ipagdasal natin ang Pilipinas. Bongbong Rizal! Bongbong Rizal! Bongbong Rizal! Bongbong Rizal! Maraming salamat po at magandang gabi. Mag-ingat po tayong lahat. Okay. Maraming salamat po. Muli, palakpakan po natin ang isa sa ating mga resource person, si Sir Daniel Nobleza. Palakpakan po ulit natin. Mga kababayan, ngayong gabi po na ito, nais po nating i-acknowledge lahat ng mga sectoral organizations. Marami po ditong mga sectoral organizations, mga parallel groups. At yan po ay nais nating pag-isahin sa ating koalisyon
Ito po ang TAPS Coalition, Transparency, Accountability, Peace and Security, na panawagan po ng hakbang na maisog sapagkat naniniwala po tayo na ito po ang mabuting sandigan ng mabuting pamamahala ng ating gobyerno. Dapat meron po tayong transparency, accountability, peace and security. Kaya sa lahat po ng mga sectoral and parallel group organizations na nandito, tatlong bagsak, mabuhay po tayong lahat. Maisog kami! Maisog kami! Maisog kami! Tatlo lang. Okay. Maraming salamat, Brother Franco. So once again, gusto po nating i-acknowledge lahat ng mga kababayan nating nandito, maging kayo man ay individual, kayo man ay mga sectoral organizations, lalo na po sa ating mga bisita, welcome po kayo. Maraming salamat po sa pagiging maisog, Brother Franco. Correct. Dahil ang dahilan kung bakit tayo nandito, maiba man ang organisasyon, maiba man ang sektor, ang pinaka-gist o pinaka-dahilan kung bakit po tayo nagtipon-tipon sa mga oras na ito ay ang pagpapakita ng pagkakaisa. Tama. Tama ba yun? Tama! Okay, Brother Franco, at huwag na nating patagalin. Bigyan ulit natin ng pagkakataon. Ang isa sa mga nagpaunlak ngayong gabing ito para po tayo ay bigyan ng additional na energy sa gabing ito. Tinatawagan po ay laban ng sambayanang Pilipino. Maisog kami! Maisog kami! Maisog kami! Maisog kami! Maisog kami! Ang laban ng maisog ay laban ng sambayanang Pilipino. Ang laban ng sambayanang Pilipino ay laban ng maisog. Maisog kami! Maisog kami! Maisog kami! Mga kapatid, mangyayari lang yan. Tandaan nyo, mangyayari lang yan kung papalitan natin ang nakaupo at sinong iupo natin. Laksan nyo! Tayo! Tumayo lahat! Tumayo! Huwag kayo mayang pantina! Tumayo! Yung nasa likod, tumayo kayo! Inday Sara Duterte! Duterte! Maraming salamat po sa inyo lahat. Mga maisog, magsama-sama po tayo. Magandang gabi po sa inyo lahat. Alright, palakpakan po muli natin Sir Alan Tanfito. Okay, Brother Franco, bago natin ibigay ang isa sa pinakahihintay natin na matagal ng gustong magsalita, no? Sa maisog. Yes, partner. Kaya Okay. ngayon, hindi na natin patatagalin. Hindi na natin patatagalin. Si Ma'am